Okupado na ng China ang Subi o Zamora Reef sa West Philippine Sea na katapat lang halos ng Pag-asa Island. Bukod sa tinambayan ito ng mga barko ng China, marami na rin silang naitayo roon na military facilities. Magbabalita si Gio Robles. Mula Pag-asa Island sa Spratlys o Kalayaan Island Group, dose-dose ng Chinese Maritime Militia vessels ang makikita patungong Subi o Zamora Reef. Nagmukha na ngang paradahan ang bahaging ito ng karagatan. Ang Subi Reef na okupado na ng China, imbes na beach o bahura, mga nagtataas ang gusali sa gitna ng dagat ang makikita. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft itong BIFAR ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. 2014 nang simulan ng China ang reclamation o pagtatambak sa Subi Reef. Sa loob ng isang dekada, nakapagtayo sila ng airfield, mga warehouse at aircraft hangars. May mga nakatambay ding eroplano at mga barkong pandigma ng Chinese Navy. May mga radar at iba pang military facilities. Habang tila tuloy-tuloy ang pagpapalawak sa mga struktura doon, halos katapat lang ng Subi ang Pag-asa Island na hawak ng Pilipinas. Sa pagitan naman ng mga pulutong ng buhangin na ito na pinag-agawa ng Pilipinas at China. Kung sakaling itong mga sandbar o high tide elevations na ito ang tayuan ng panibagong artificial island ng China, sasapaw yan sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. Matapos nga yung ating aerial mission ay nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga sandy cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Binuntutan at pinaalis pa ng mga tauhan ng China Coast Guard ang aming barko. Pero iginiit ng Philippine Coast Guard ang ating karapatan. The mere fact na ang Datu Bangka o Datu Pagbuaya, itong BIFAR vessels natin, can still be able to enter this waters, no, sa sandy case. Nagpapatunay lamang ito na wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this sandy case. Sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nakabantay pa rin ang monster ship ng China Coast Guard na CCG-5901. Higit 6 na beses na mas malaki yan sa pinakamalaki at pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa. Ilang beses nitong ni-radio challenge ang mga barko ng BIFAR at PCG. Pero tuloy lang na namahagi ng libreng diesel at pagkain ang BIFAR at PCG sa mga Pilipinong mangingisda. Namataan rin ang survey ship ng China. Inaalam pa ang layunin nito. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.